So ito na po yung papunta na po kami ng Sinabagan. So prepare na po namin yung gagamitin po namin. So ito po yung sasakyan po namin papunta sa Sinabagan. Kasi mga ganitong sasakyan lang po yung pwedeng pumunta doon. Magkano po pamasahe mga mang driver? Hindi, basta seat number. Yan, so papunta na po kami and actually ganito nga lang po talaga kabagal po yung takbo lang po ng sinasakyan po namin. So dyan po yung Landingan Viewpoint. So isa po yan sa mga tourist spot po ng Nagtipunan and isa po yan sa mga sumikat po noon during pandemic. Kaya naman sobrang dami po ng mga dumadayo po dito sa Nagtipunan dahil po dyan sa Landingan Viewpoint. So ito naman po yung daanan po papunta po sa Sinabagan. So dito na po talaga magsisimula po yung bakbakan po natin kasi talagang mapapakapit ka. Kaya naman sabi kong adventure kasi ito yung dadaanan po namin is ilog. So yan din po yung reason bakit sabi ko yung mga ganitong sasakyan po yung nakakapunta lang sa Sinabagan. Kasi nga ganito po yung dadaanan mo. So ito naman po yung landingan. So ang dami po kasi actually mga kubo dyan sa gilid dati. Tapos may mga floating kubo din po tayo dito na pinaparent po nila. And ngayon po pagpunta namin wala na po sila. Kalalim po yung dadaanan kaya mga ganitong sasakyan lang po talaga yung pwede dito. Tapos para makapunta po sa kabilang pampang, ito po kadalasan ang gamit po ng mga tao dito is nagbabangka po tayo. So 10 pesos po I think yung pamasahe. And so ma-share ko nga lang pala. So kung nanonood po kayo noon ng Greatest Love ng ABS-CBN, I think mga hapon po ata pinapalabas yun noon. So dito po actually na-shoot yung mga ibang scene po nila. Wala pong masakyan po dito, most of the time po yung mga nakatira po dito sa Sinabagan is naglalakad po. So ito po yung mga kababayan po nating mga Aita na pupunta din po sa mga pupuntahan po natin kaya nakisakay na lang po sila sa amin. Yung dadaanan po papuntang Sinabagan. Mga nasa 5 ilog po ata yung tinawid po namin bago po kami makarating doon.
Ayan po, so tuloy-tuloy pa rin po yung biyahe namin. Parang feeling ko talaga nagda-drive din ako pero parang ang hirap mag-drive po dito. So si Daddy nga pala yung nag-drive papunta po dito sa Sinabagan. So yan, tuloy pa rin po yung biyahe namin. Umabot po ata kami ng nasa 1 oras na mahigit sa pagbibiyahe. Pero actually, malapit lang po sana ito sa amin. Kung maayos nga lang po yung daan, kung maganda lang yung daan. Yan. So, ganyan po talaga kasi yung dadaanan namin, oh. Malalim na nga yung tubig. Tapos, talagang lulusong ka pa sa tubig para lang makarating doon. Mahaba-habang biyahe, ayan, finally natatanaw na po namin yung pupuntahan po namin. So yan po yung sagingan nila mama. Pero actually mga nasa 2 ilog pa po yung tatawirin po namin bago kami makarating doon. So finally, after ng 1 oras po sa biyahe, andito na din po kami sa Sinabagan. And syempre, pababa na din po yung mga nakisakay po sa amin. So habang nag-video ako, nag-request sila na i-video ko din daw sila. Yan. So nagpapa-picture na din po sila. Akala ko taga rito kasi sila. So yun pala, galing din sila dun sa pinanggalingan po namin. And pumunta lang sila dito para kumuha ng mga isda na ibebenta daw nila para may pambili din po sila ng mga bigas. So eto na nga po, andito na po kami sa Sinabagan and ito na po yung huling ilog po na tatawirin po ng sasakyan. So ang galing-galing ni Mercedes. So actually yung pangalan po ng sasakyan po nila Daddy na yan is si Mercedes po.
So finally, andito na po talaga kami sa destination po namin, and syempre bumaba po yung mga kababayan po nating Aita para naman po manguha naman daw sila ng mga isda na ibebenta nga po nila para may pambili din daw sila ng mga bigas at saka pang ulam na din po. So ito po yung pinakamalapit po na kapitbahay dito. And syempre may mga nakatira din po dito, pero syempre magkakalayo po yung mga bahay kasi nakatira po sila sa kani-kanilang mga lupain. Yan, so nung paalis na po kami, ito po nang hingi po si ate ng pambili daw po niya ng hindi ko alam kung ano yung bibilhin po niya. So andito na nga po kami sa tutuluyan po natin. Dito na po kami, nakarating na rin. Guys, ito, ang liit-liit pa nito nung pumunta kami dito noon. Ngayon, madami na siyang bunga at malaki na din siya. Layap. Andito na kami. O diba, very province ang vibe. Wala na yung fish pan. Fish pan to ka? Kagag ka. Nakatapad sila. Fish pan. Ha? Trito ka. Fish pan natin. So, since wala po kaming ulam na dinala, so yan po, nangunguha po kami ng tulya para may pang-ulam po kami. So ito na nga po, hinahanda na po namin para makapagluto na po kami ng ulam po namin. So sayang nga kasi wala yung isa sa mga kapatid ko kasi kailangan po niyang umuwi at bumalik na ng Nueva Vizcaya kasi nga po nag-aaral na po siya and kolehiyo na po. Isa po talaga sa mga trine-treasure ko ay yung mga moment na ganito, yung family bonding. Kasi alam niyo po ba, simula po nung nagkasakit yung asawa ko noon, dun ko po na-realize kung gaano kahalaga at kaimportante yung oras sa pamilya. Kasi ako noon, very focused po ako sa career ko and hindi ko po masyadong napapansin yung mga ganitong bagay. And sa mga experience po namin, dun ko po nalaman talaga na life is short. So hanggat andyan yung family mo, laanan mo sila talaga ng oras kasi hindi po natin talaga alam kung hanggang kailan natin magagawa yung mga ganito. Kasi syempre, hindi na po natin maibabalik yung mga oras, hindi po natin alam kung kailan may mawawala, mga ganyang bagay. So, hindi mo talaga alam yung panahon kasi malay mo, okay ngayon, kinabukasan, may mawala. Alam mo yung mga ganong bagay ba? So, kung andyan pa yung family mo, i-treasure mo, laanan mo sila ng oras,
magbanding kayo kasi hindi mo alam hindi mo maibabalik na yung oras. So, yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye-bye!